Hello mga mamis at magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw nito ay October 15, 2024 at maaga nga akong bumangon para maghanda ng almusal. At ito nga ang view sa labas ng aming bahay. Ang ganda tingnan ang kalangitan. Malapit na nga magpakita ang araw natin. At bumangon na nga ako para magluto. Ito na nga ang palagi kong routine. Araw-araw. Ganito talaga ang isang ina at asawa paghandaan ang ating pamilya ng mga masasarap na pagkain. At ito na nga ang ginawa ko. Magluluto na ako ng kanin. Gamit kasi namin ay rice cooker para madali lang gawin. Kasi kung kahoy ang gagamitin ko ay matatagalan ako dahil gagawa pa ako ng apoy sa kahoy. Kailangan madali ang gagawin ko dahil mabilis lang ang oras mga mamis. Kaya sa ating mga working mom, kailangang mabilis din ang ating kilos para madaling matapos ang ating mga gagawin lalo na sa pagluluto. Ito na nga at hinugasan ko na ang lalagyan ko ng bigas para paglutuan ng kanin. Red rice pala ang aming kanin kasi pag puti ay matagal akong mabusog pero yung red rice madali lang akong mabusog. At sabi nga nila ay low sugar daw ang red rice. Tama ba ko mga mamis? Ito nga ang likod sa aming bahay at ang mga ingay ng mga manok at insekto. At makikita na tahimik talaga ang aming lugar at probinsyang probinsya. Kaya gusto ko talagang tumira sa isang probinsya dahil malayo sa polusyon at presko ang hangin at malinis ang kapaligiran. At ito na nga ang oras ngayon, 5:40 na nga ng umaga at matagal nga akong nagising ngayon. Kadalasan 5 AM akong gumigising lalo na't pag Lunes at Sabado. Maganda nga ngayon ang panahon at ito nga ang bumungad sa labas ng aming bahay. Napapalibutan kami ng mga maraming kahoy at green na green talaga. Berde na berde ang kapaligiran. Maaliwalas nga ang panahon, sana hindi umulan mamaya. At ito na nga, naghanda na ako ng warm water or maligamgam na tubig. Ito kasi ang iniinom ko pagkagising ko tuwing umaga. 2 baso ang iniinom kong maligamgam na tubig. Nasanay na nga ang katawan ko pagkagising ko. Hanap-hanapin talaga siya sa bibig ko. At sabi nga nila, maganda daw ang warm water pagkagising sa umaga lalo na't wala pang laman ang ating tiyan. Nakakatulong daw ito na hindi ka magka-constipate. Naniniwala nga ako noon. At ito na nga, binuksan ko na nga ang bintana dahil umagang-umaga na at nakatapos na rin akong magluto ng kanin. Ito naman ang pangalawa kong bintana na aking binuksan para makapasok naman ang preskong hangin at ang sunlight ng araw. At pagkatapos ay naglinis naman ako dahil maraming mga laruan ang iniwan ng mga anak ko kagabi. At niligpit ko muna bago ako magwalis dito. Natural lang talaga pag may anak ka ay makalat ang bahay. Okay lang yon dahil ganun talaga ang mga bata. Ini-enjoy nila ang kanilang pagkabata at tayong mga mamis, kailangan natin silang intindihin dahil darating ang araw at lalaki na sila at mag-iiba na ang kanilang oras at kanilang mundo. Yun nga ang sabi-sabi nila. Kaya sulitin daw natin ang mga oras habang mga bata pa sila. Dahil daw ang mundo nila sa ngayon ay sa atin pa. Agree ba kayo mga mommies?
Naglinis na nga ako sa aming sala at nagwalis at naglagay din ako ng lampin sa aking ilong dahil mayroon akong allergic rhinitis at sensitive talaga ang aking ilong. Kahit mga alikabok ay dahilan ng palagi kong pagbabahing at minsan nga ay sumasakit ang aking ilong kapag nakakaamoy ako ng mga alikabok. Kaya pinapanatili ko talagang malinis ang bahay. Naglinis din ako sa labas kung saan ang aming mga aso ay doon tumatambay tuwing gabi. Tama nga, sila nga ang mga gwardya namin sa aming bahay. Malaking tulong talaga sila sa amin dahil sila ang bumabantay sa aming bahay lalo na't walang tao dito kapag may trabaho kami at may mga klase ang aming mga anak. Pagkatapos ko ngang magwalis ay dumiretso na akong maligo at ito na nga at kumakain na ako ng aming agahan at nagpapasalamat na ako sa aking asawa dahil siya ang nagluto ng aming ulam at ito na nga ang aming ulam, pretong isda. At kaharap ko naman ang anak ko na si Renz Drake kung saan ay kinakausap ko siya at siya naman ay may kinikwento sa akin. At ang aking asawa ay nasa labas pa at hindi pa nga siya tapos magluto. At nauna na nga akong kumain para gisingin si Rai upang maligo at maghanda na rin. Ito nga ang kaharap ko sa aking pagkain. Ito nga si Renz na nakangiting tinitingnan ang aking pagvivideo. Sabi ko nga sa kanya na ubusin ang kanyang pagkain para hindi siya magutom sa kanilang klase. At ito na nga, kumakain na nga siya. Pagdating nga ng alas 8 ay pinaandar ang sirin sa aming munisipyo at ang bell sa simbahan kung saan ay pinapahiwatig nito ang anibersaryo sa naganap na lindol noong October 15, 2013. Yes, dito nga naganap sa Bohol ang nasabing trahedya at maraming ngang mga buhay ang nawala sa nasabing lindol. Kada taon ay pag-anibersaryo sa nasabing trahedya ay pinapatunog ang mga siren at ang bell ng simbahan para pinapahiwatig na ito ay araw ng trahedya sa lindol. Hindi nga malilimutan ng mga Boholano ang nasabing trahedya at ito na nga, naghanda na ako ng aking inumin. Nilagyan ko ng kaunting Milo dahil hindi nga ako mahilig sa matamis na inumin. Ito nga ang iniinom ko sa umaga pagkatapos kong kumain ng agahan para magkaroon naman ng init ang aking tiyan at nilalagyan ko din ito ng mga salabat. Ito nga ang ginagamit ko na turmeric ginger tea kung saan ay mahilig din ako sa mga herbal or mga dahon-dahon na inumin at maliit lang ang inilagay ko dito. Sakto lang na hindi matamis. Sabi ko na nga na hindi ako mahilig sa mga matatamis na inumin.
Marami nga daw benepisyo ang mga herbal sa ating katawan. Ang iba daw ay nakakatanggal daw ng mga sakit, lalo na daw nakakawala daw ng mga cancer. At ito na nga ang aking iinumin na nilagyan ko na ng mainit na tubig. At ito na nga at tapos na akong nag-ayos sa aking sarili para pumunta na ako sa aking trabaho. At bago dyan ay ininom ko muna ang aking ginawang mainit na inumin. Kausap ko din ang aking asawa dito sa aking harapan na kumakain ng kanyang agahan. Pasensya na nga kayo dahil ganito ako uminom dahil mainit nga. Bago ako pumasok sa aking trabaho ay sinuklayan ko muna si Rizel patapos na siyang maligo habang iniinom niya ang kanyang gatas. Oo, pinapainom ko pa rin ng gatas ang aking mga anak para malakas ang kanilang katawan, lalo na ang kanilang mga buto. At iiwan ko nga dito si Rai kasama ang kanyang papa. Off-duty pa kasi ang aking asawa ngayon kaya siya muna ang magbabantay sa aking anak. Pagkatapos ko ngang ayusan si Rizel ay naghanda na ako sa aking sarili at sinuot ko na ang medyas at sapatos para papasok na ako sa aking trabaho. At makikita nyo nga na si Rizel ay nakaupo sa sahig habang siya ay tumitingin sa kanyang paboritong Nick Jr. At ito na nga at naghanda na nga ako. Papunta na nga ako sa aking trabaho at nagpaalam na ako sa aking asawa at sa aking bunsong anak na si Rai na tinawag pa ako para humalik siya bago ako aalis. Paglabas nga ay mainit na sa labas. At ito nga ang labas ng aming bahay. Makikita na maraming manok ang pumapasyal sa aming bahay. Kapitbahay ko naman ang aking ama. Yes, malapit nga lang ang bahay ko at ang bahay ng aking papa. Papunta na nga ako sa parking area ng bahay ng aking papa para kunin ang aking motor. At makikita dito na mainit na nga. Maganda ding tingnan ang mga ulap sa kalangitan. Walang tao sa bahay nila. For sure, namasyal na naman si Papa sa kanyang mga kaibigan doon sa sentro ng aming lugar na poblasyon. Marami ding mga motorsiklo ang nasa labas dahil may ginagawang karsada dito. At ito na nga ang view patungo sa aking trabaho. Makikita nga na magandang tingnan ang mga puno pati na rin ang kalangitan. Umuwi nga ako ng tanghalian sa bahay para ihanda si Rai sa kanyang pagpunta sa paaralan. Pero pagdating ko nga ay umiiyak nga siya at gusto niyang matulog kaya hindi ko na lang siya pinapasok. Sa Nobyembre pa kasi magiging umaga ang kanilang klase dahil nasa ibang baryo ang kanilang guro. Medyo nahihirapan nga minsan si Rai dahil pagtanghali nakakatulog talaga siya. Pinaalam ko na lang sa kanyang guro na hindi siya makapasok dahil natulog na ito. Niyakap nga niya ako at kinantahan ko naman siya hanggang nakatulog siya. Pagkatapos ito ay bumalik na ako sa aking trabaho at iniwan ko na lang siya sa aking asawa. Babalik na sana ako pero biglang umulan at hinintay ko na lang ito ay tumila. Pagkaalisin ko ng hapon ay umuwi na ako sa aming bahay pagkatapos ng aking trabaho at dumaan na nga ako sa bahay nila Papa at tiningnan itong ampalaya na tumubo sa
pader nila papa at hindog na nga ito. Hindi nga napansin ng kapitbahay na may bunga at ito ay tumubo sa pader nila papa. At ito na nga, papunta na ako sa aming bahay. Hindi ko nga alam na hinihintay na pala ako ng aking asawa para pumunta kami sa palengke at kitang-kita nga sa lupa na basang-basa nga. Pagka-uwi ko nga ay may pasalubong akong lansones na 2 kilo at ito na nga ang alaga naming aso na si Dos na masaya sa pagdating ko at ito na nga, nagubad na ako ng aking medyas para makapagbihis na ng pambahay at pupunta rin kami sa palengke para makapagbili ng mga pagkain at ulamin namin at lumapit nga sa akin si Rai at hinagkan ako at masayang-masaya nga siya. Pumunta na nga kami sa palengke kasama ang aking mga anak at asawa. At dito sa labas ay hinihintay nila ako at tinapon nga ng aking asawa ang tubig na napondo sa malaking balde. Uso kasi ngayon dito ang dingge. Kaya minabuti na lang niya na itapon ito. At ito nga si Rai masaya dahil papunta na kami sa palengke at for sure magpapabili naman ito ng kanyang paboritong ice cream. At ito na nga, sumakay na kami sa aming motorsiklo patungo sa palengke. At ito nga ang patungo sa palengke namin. Makikita nga ang daan. Nakauwi na nga kami dito at papunta na kami sa aming bahay kung saan ay kami ay galing sa palengke at nakabili na nga kami ng preskong isda at mga gulay para sa aming hapunan at bukas para sa aming ulam. Tinitingnan naman ng aking asawa ang halaman na umabot na sa aming bitana at sinabihan ko siya na putuli na ito baka may ahas na aakyat dito. Kaya pinagpasyahan niya na bukas ay puputulin na niya ito. At ito na nga, tumating na kami sa aming munting tahanan. Pagkadating naman namin ay dumiretso na ako sa rep para kumuha ng pagkain na tinapay dahil nakaramdam na ako ng gutom. At nasa harapan ko rin naman ang 2 kilong lansones. Season kasi ngayon ng lansones ngayong buwan ng September at Oktubre. Kaya murang-mura na ito binenta. Sabi pa nga nila doon daw sa Mindanao ay 5 kilo lang daw ang benta ng mga lansunis doon dahil ang mga bahay doon sa kanilang bakuran ay may mga tanim na lansones lalo na at mangustin. Kaya benta ito kung dadalhin sa Bohol dahil murang-mura na ito at maraming nga mga tao na gustong kumain nito sa lansones. At may nagpost nga dito sa Facebook na 5 to 8 piraso lang daw ng lansones ang pwedeng kainin ng tao sa isang araw. Dahil nga ito ay matamis. Pagkatapos ko din naman kumain ng tinapay ay kumain din naman ako ng lansones. Kaya nga ako matakaw dito sa lansones dahil gustong-gusto ko siya pati na ang lasa nito. Makikita nga na may sanga pa nga ang lansones. Kaming 2 nga lang sa aking asawa ang kumain nito dahil hindi kumakain si Renz pati na rin si Rai mukhang walang gana ngayon na kumain ng lansones. Pagkatapos ng aming hapunan ay diretso ko namang nilinis ang mga pinggan na aming kinainan at hinugasan ko nga ito. Pagkatapos dahil ang asawa ko ay pumunta sa labas para pakainin ang aming mga alagang aso.
Pagkatapos kong maghugas sa mga plato ay dumiretso naman ako sa pagbalat ng gulay ng carrots at kalabasa para sa ulam namin bukas. Ito kasi ang paboritong pagkain ni Renz at nag-request siya na ito ang lutuin ko at maging ulam namin bukas ng umaga. Lalagyan kasi ko ito ng harina. Alam natin naman mga mamis na medyo hindi mahilig ang anak natin sa gulay, pero pinipilit ko silang kainin para masanay sila dahil importante ang gulay sa ating katawan at ito ay nagbibigay ng mga nutrients para maging malusog at hindi sakitin lalo na ang ating mga anak. Kaya nakakita ako ng post sa Facebook about dito. Kaya ito ang ginawa ko para kumain naman ng gulay ang aking mga anak. Pagkatapos kong nabalatan ang carrots ay sinunod ko namang balatan ang kalabasa. Pagkatapos naman ng kalabasa ay sinunod ko ang gulay na patatas. Ito na nga at kinudkod ko na ito. Hindi ko alam kung tama ba ang pagsabi ko na kinudkod. Basta at naging pino na nga ito para ma-mix silang tatlo. At ito na nga, nag-mix na ako sa tatlong gulay, sa carrots, sa patatas at kalabasa. Ginawa ko na lang ito ngayong gabi para bukas ay madali ko na itong maluto at hindi na ako magmamadali. Alam mo naman, mabilis ang oras lalo na pag umaga, hindi na maglalaan na mataas na oras sa paghahanda para sa ulam bukas. At ito na nga, pumunta na ako sa aming sofa para tupiin ang mga natuyo naming damit at ito nga si Rai Rai nanood sa video at palaging tinitingnan niya ang kanyang sarili. Nakakatuwa nga tingnan si Rai Rai. Nilalaro nga niya ang video ng recorded. Habang ang asawa ko naman ay busy sa pagtuturo kay Renz na magbasa ng English at Tagalog o Filipino. Dahil natapos na silang gumawa sa assignment na Renz na subtraction. Kaya sinabihan ko na lang ang aking asawa na mabuti na lang turuan niya si Renz sa pagbabasa. Pagkatapos ko namang natupi ang mga tuyong damit namin ay tinuruan ko naman si Rai Rai paano magbasa sa mga letters at pati na rin sa mga numbers. Medyo nakaka-identify na nga si Rai Rai sa mga letters pati na rin sa mga numbers pero kailangan pa rin siyang turuan. Pagkatapos nga sa aming mga ginagawa ay pumasok na kami sa aming silid para matulog at nanalangin muna ako dito sa mga santos namin. At maraming salamat sa pagsubaybay sa aking video sa aming video. At sana ay nagustuhan nyo ito at pasensya na sa aking pagtatagalog, medyo bulol nga. Maraming salamat at good night mga mamis. Good night at huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like and share.